Welcome to Rants TV! Hi guys, nandito po tayo ngayon sa Makati City. Please samahan niyo po akong mag-update dito sa ongoing rehabilitation ng EDSA. Ito po yung update natin today, March 9, 2026. FYI guys, this is where your taxes go. Name of project, Asset Preservation Program, Preventive Maintenance, Primary Roads, Epifanio de los Santos Avenue or EDSA. Location, Rojas Boulevard, Pasay City, up to Orense Street, Makati City. Contractor, Redicon Trading and Construction Corporation. Construction started January 6, 2026. Completion date, July 4, 2026. Contract cost, 1,183,374,622.61 pesos. Implementing Office, DPWH, National Capital Region. Source of Fund, JAA-2025. Dito po nag-end sa Orense ang Phase 1 Rehabilitation. At ito po yung babaybayan natin papuntang Buendia in Makati City. Kitang-kita po natin na napakaganda na po ang kalsada dito. Wala na pong uneven surface dito na area. At napansin nga po natin wala pang mga lane markings. Diyan lang po sa bandang unahan ang Guadalupe. Ayan na, makikita po natin na dyan na side ay another phase na po yan. Yung mga nakikita po natin na walang mga nakalatag na mga asphalt ay magiging part na po yan ng sidewalk. Kasama po kasi sa rehabilitation ang mga sidewalk. Yung mga workers naman po natin ay sa gabi po sila nagtatrabaho. At sarado po ang ibang lanes dito from 10 PM up to 4 AM. At reopen po at 5 AM. Dito naman na portion ay sinisimula na po nila yung pag-construct ng gutter. Yung sidewalk po dito ay in-extend po nila. Ayan no, hanggang dyan na po. Mas malawak na po siya. Siguro nasa 2 meters na rin din po ang lapad niya. Kaya layunin po ng DPWH at ng pamahalaan natin na gawing pedestrian friendly at walkable ang ating mga sidewalk. Particularly dito sa kahabaan ng EDSA. Sinisimula na rin po nila ang pag-construct ng mga gutter dito at may mga bakal na rin po nakalatag. Maganda yung mga pader din dito, may mga murals kaya added attraction na rin po. Ito yung old pavement at nilatagan na rin po nila ng mga steel mat at papatungan po ng mga pavers. Yan, may mga nagtatrabaho po dito.
Ayan po yung Dalian train guys, oh. Nagagamit na po siya. Ayan oh, dito na area na buhusan na po nila. Ang kulang na lang po dito ay mga papers na ilalagay po nila. Ayan na po ang ginagawa nilang sidewalk. Ang ganda na po guys to. Parang sa BGC po siya. Ayan, napakaganda na po tingnan na nakalatag na po ang mga pavers. Yung nga lang ang problema dito, marami pa rin pong mga poste ng Meralco. Hindi pa rin sila nagkakaroon ng underground cabling system. Hindi po kasama sa rehabilitation pala. Malapad na rin po ang sidewalk dito. I think nasa 2 meters ang lapad or mahigit pa. Diba guys, nakakatuwa po tingnan at napakasarap sa pakiramdam na makikita po natin ang mga improvements dito sa ating bansa, particularly dito sa kahabaan ng EDSA. Despite sa kinakaharap ng ating government dahil sa massive corruption. At hanggang dito po muna ang ginagawa nila. Dito naman na area ay nakalatag na ang mga asphalt. Lane markings na lang din po ang kulang dito. Dito naman na portion, yung walang nakalatag na mga asphalt, ay provision po yan para sa gutter. Sabi naman nila yung ginagamit daw na asphalt dito, same sa ginagamit ng mga airport, kaya napaka-durable niya.
for sure tuwang-tuwa na po yung mga motorist natin at napaka-smooth na po ang kanilang mga biyahe. Dito na area, marami pa rin pong mga vertical gardens dito at marami pa rin pong mga obstructions, lalo na yung poste ng Meralco at yung mga puno. Sinimula na po nila ang pag-rehabilitate ng mga sidewalk, so meaning yung pag-underground cabling ay hindi pa po kasama for this rehabilitation, baka sa susunod pa pong mga taon. Ayan naman po ang EDSA carousel bus. Napakabilis na nga po mag-bus ngayon along EDSA kasi meron po silang sariling lane. Ayan po yung naka-barrier. Dito naman may uneven surface pa po dito. Ayan po. Dito na area naman napakakipot na po dito ang sidewalk. Less than 1 meter na lang po siya. Kaya obviously i-extend po nila hanggang dyan ang sidewalk. Ang hirap naman po kasi maglakad, diba guys? Kung napakaalanganin yung dadaanan mo. May pader pa dito na napakataas. Tapos may mga poste pa. Kaya ang hirap pong maglakad dito. Dito po tayo sa southbound. Then check din po natin sa northbound kung ano po ang latest development po doon.
Ako lang mag-isa naglalakad dito guys, pero kung matatapos na po yung sidewalk rehabilitation, for sure marami na pong mainggan yung maglakad. Kasi maluwag na po at maganda na ang lalakaran nila. Kung matatapos na po ang phase 1, siguro isusunod na po nila ang phase 2 from Orense, Guadalupe, Makati up to Cubao in Quezon City. At may possibility din po na mas mapaaga pa pong masisimulan ang phase 2 since nasa procurement stage na po sila. Ayan po ang Buendia MRT3 station. Nandito na po tayo sa kabilang side, sa may northbound. Ayan po sa tapat natin ang Buendia Busway Station. Babaybayin po natin to guys from Buendia to Orense. Ang kipot pa rin po ng sidewalk po dito, less than 1 meter po. Tapos marami pang mga obstructions yung mga poste ng Meralco. Dito naman na area, nasa 50% pa lang po ata itong nakalatag na mga asphalt. Yung sidewalk naman po dito, sana gawin po nilang nasa 2 meters din po ang lapad. Same po doon sa kabila para mas maluwag at convenient po maglakad. Dito naman na side, 2 lane pa lang po ang nalatagan ng asphalt. Dito na area, hindi pa. Ang hirap po dumaan sa sidewalk, di ba? Yung halos tao lang ang kasya, tapos may kasalubong ka pa. Kaya ang hirap po.
Yung kalsada naman po na to, pakanan, ay papuntang C5, Fort Bonifacio, Pasig City, at iba pang mga lugar. Tatawid po tayo dito guys. Ito po yung sidewalk dito na area. May nakaharang po na steel mat. Dito naman na area ay nakalatag na po ang asphalt. At meron na pong marking. Siguro matagal-tagal na lang po itong natapos. Kasi yung mga markings niya medyo naglight na po. Sa tingin ko po dito ay tapos na yung rehabilitation dito na area, at nakikita naman po natin may mga markings na po at wala na pong uneven surface. Ayan po ang Australia Footbridge. Aakyat din po tayo dyan guys pagkatapos po natin dito. Napansin nyo naman po guys, no, dito sa kahabaan ng north side, yung sidewalk ay wala pa po silang nasimulan na i-rehabilitate. Dito na po tayo sa taas ng Australia Footbridge. Ayan guys, so sa mga gustong mag-EDSA carousel bus, may sarili po siyang lane. Kaya hindi po kayo mata-traffic. Ang bilis na lang po magbiyahe kung mag-bus po kayo sa kahabaan ng EDSA. From Rojas Boulevard up to Monumento. Ito po yung daan papuntang Ortigas Center, Cubao, Monumento at iba pang mga lugar. At yung phase 1 nga po from Orense to Rojas Boulevard, Pasay City, expected po matatapos ang rehabilitation this July 2026. Diyan po tayo galing kanina. Ayan nga po yung sinimulan na nila ang pag-rehabilitate ng sidewalk. Dito po tayo sa southbound. Sa kabilang side naman po ay northbound. Yung train naman po na yan ay pa southbound to Taft Avenue in Pasay City, the last station. Guys, please abangan nyo pa po ang iba ko pang mga updates dito sa EDSA Rehabilitation. At iba ko pang mga updates lalo na sa flood control project sa kahabaan ng Marikina River. At maraming salamat po sa patuloy nyong suporta at panonood ng aking mga videos. I really appreciate po.
At hindi po ako magsasawang i-update kayo, lalong-lalo na po sa mga government infrastructures. Mabuhay ang Pilipinas. Okay guys, thank you for watching and keep safe everyone.